Hey guys! Welcome to my channel. Ang bilis ng araw guys. Matatapos na ang August. Tapos, September na. Tapos, October na. Magkikita na kami ulit ng aking oncologist. Check up ko na naman. At malalaman ko doon kung magkikimo ulit ako. Kasi, sabi ko nga sa inyo, pinatigil pansamantala ng oncologist ko yung chemo ko. Nagre-respond naman daw. Kaya lang yung gamot na, yung chemo na iniinom ko medyo matindi. Kaya yung mga side effect niya, medyo nahihirapan ako na i-deal. Pero meron akong i-share ko sa inyo yung mga side effects nun at saka kung ano yung mga ginagawa ko para ma-overcome ko yung mga side effects na yun. Nung time na nagkikimo ako, ang nararamdaman ko, dyan sa Pilipinas, ang weather dyan, dalawa lang, dry and wet, diba? Pero sa mga nagkikimo, tatlo ang weather. Fall. Kasi, kasama po ang fall. Kasi, nagpo-fall po ang hair namin. Nung nagkikimo ako, ang lakas maglagas ng buko. Pero buti na lang, hindi siya nakalbo. Kasi, 3 months before ako magkimo, katulad nga nung binanggit ko sa inyo, may mga ginagawa ako, yung onion, yung aloe vera, tapos yung coconut oil, pinagsasama-sama ko siya, tapos tinatyaga ko siya na ipahe dun sa anit ng ulo ko. So, nakakatulong yon. At saka, kasi noon pa pala inom na ako ng mga tsaa. Maganda raw kasi yung tsaa sa katawan. Ewan ko sa experience ko, parang feeling ko, tumulong yon para medyo kumapal din yung buhok ko, napalitan yung mga nalagas na buhok ko. Tapos, palakain nga ako ng mga, nagbago na ako ng diet ko. Madalas na akong kumakain ng mga green and leafy vegetables. Nakakatulong din yun. So, kaya hindi gaanong nalagas yung buhok ko or hindi ako nakalbo. Kasi yung iba, nagpapakalbo na diretso para hindi sila na i-stress o nadidepress kapag ka nakikita nila na unti-unti na nalalagas yung buhok nila as in madami. Alam nyo, nung nagkikimo din ako, nanghihina yung tuhod ko. Kaya madalas ang ginagawa ni Kevin, piniprepare niya na, o kaya pag okay yung pakiramdam ko, piniprepare ko yung mga kakainin ko, yung mga madali lang kainin, katulad ng mga fruits, vegetables, inihahanda ko na yan, tapos nilalagay ko sa rep namin, para anytime na gutumin ako, madali ko siyang makukuha at saka kakainin. Tapos nung nagkikimo ako guys, yung mga kuko ko, nagiging purple siya, hanggang sa mangitim siya. Kaya dun sa mga nagkikimo dyan, kaway-kaway sa inyo dyan, libre manicure na tayo. Yun nga lang, no choice tayo. Kasi sometimes purple, sometimes black. Ganun ang nangyari sa kuko ko. Sa kamay at paa ng kuko ko, nagiging purple siya hanggang mangitim siya. Normal daw yun, sabi ng oncologist ko. Tapos, nung nagkikimo din ako, palagi akong high. Hindi sa gamot Dahil nga nanghihina ako, palagi kong sinasabi, "Hay, matutulog ako. Hay, hindi ako maglalaba. Hay, hindi ako maglilinis ng bahay. Hay ako." Kaya ganun po yung ginagawa ko. Panayang pahinga ko. Kasi, ang mga nagkikimo, kailangan nila ng maraming pahinga para ng sapat na tulog, sapat na kain. Kasi merong mga nagkikimo, kaya sila na nasasalina ng dugo, bumababa yung red blood cell nila. Kasi nga, kulang sila sa tulog. Yun ang side effect ng chemo. Ako nung nagkikimo ako, hirap akong matulog kahit na antok ako sa gabi. Nakapikit ako, tulog ako, pero ang diwa ko, gising siya. Kaya hindi totaling nakapahinga yung katawan ko. Kaya kinabukasan, pagising ko, medyo masama yung pakiramdam ko. Tapos, yun nga, nanghihina ako. Tapos,
Kaya ang ginagawa ko, inaanuhan ko sa pagkain. Kain ako ng kain ng mga, yun nga, prutas, gulay, mga masustansya ang kinakain ko. Tapos nung nagkikimo din ako, madali akong magkapasa. Kaya maingat ako sa pagkilos, ayokong mabangga, kasi madali akong nagkakapasa. Sabi nga sa akin ni Kevin, kasi simula nang nag-take ako ng mga gamot ko, yung mga iniinom ko, naging clumsy na ako. Sabi niya, hindi daw ako mamamatay sa sakit ko. Mamamatay daw ako dahil maaaksidente ako. Kasi, guys, alam nyo, madalas akong madapa. Madalas talaga akong madapa. At minsan, pag nadadapa ako, nakakalimutan kong may mga kamay pala ako na kailangan kong ipangtukod. Ang pinantutukod ko yung mukha ko, kaya yung muso ko. Kaya, minsan may sugat ako sa pisngi, minsan may sugat ako sa muso. Kaya nga sabi ni Kevin, nahiya siya sa mga tao kasi baka akalain ng mga tao, sinasaktan niya ako. Kasi nga, minsan, lalo na last year, may sugat ako. Nagkakasugat ako kasi nga clumsy ako. Tapos, nung nagkikimo din ako, nararamdaman ko, nag-change yung panlasa ko. Naging bitter ako. Alam nyo kung bakit bitter? Kasi nag-change yung panlasa ko. Halos lahat ng kinakain ko, ang panlasa ko mapait. Tinatanong ko nga si Kevin Kevin, ano yung kinakain mo? Anong lasa? Kasi minsan, parehas kami ng kinakain. Sabi niya, masarap naman. Yung kinakain ko, masarap. Sabi ko, bakit yung sa akin ang pait? Yung pala yun na yun, nung sinabi ko sa oncologist ko, nag-change yung diet, yung panlasa ko pala, naging mapait siya, kaya bitter kami. Yan yung mga naririnig ko sa mga nagkikimo nagiging mapait daw yung panlasa nila. Tapos nung nagkikimo din ako, ang natatandaan ko, yung iba, nawawalan sila ng gana, loss of appetite. Ako hindi, matakaw akong kumain, wag lang akong magkakasingaw. Pag nagkikimo ako, nagkakasingaw ako. Ang nagiging singaw ko, pinakakonti, 10 pataas. At pag nagkasingaw ako, ang singaw ko sa labi, sa dila, sa gilagid, sa ngalangala, sa pisngi. Kaya, ang ginagawa ni Kevin, yung pagkain ko kadalasan, yung kakainin ko pag may singaw ako, bine-blender niya. May time nga naranasan ko, nung nagkikimo ako, kahit ini-straw ko na yung kinakain ko, hindi ko pa rin siya makain sa sobrang kirot ng mga singaw na nararamdaman ko. At minsan naranasan ko, natatandaan ko, sa sobrang sakit ng mga singaw ko, nakakandong ako kay Kevin. Nakatulog na ako sa kaiiyak dahil nga sa sobrang kirot ng mga singaw ko. Tapos basang-basa yung t-shirt niya kasi nga nakatulugan ko na sa sa dibdib niya, sa pag-iyak ko sa kirot ng singaw ko. Kaya hindi niya alam kung ano yung gagawin niya. Gusto niya akong tulungan, hindi niya ako matulungan. At tapos nung nagkikimo ako, very sensitive ako, very irritable ako. Ayaw na ayaw kong tumatawa si Kevin. Ang sungit ko. Ayaw na ayaw kong tumatawa siya kasi masama yung pakiramdam ko. Kaya kapag tumatawa siya, halimbawa nanonood siya ng TV, nakakatawa yung pinapanood niya, tinitignan ko talaga siya ng evil look. Ayaw kong tumatawa siya. Tapos pag nanonood siya, mahina lang ang volume. Kaya nga yung hindi na ako nagkikimo, na-realize ko, sobrang thankful ako dun sa asawa ko. Kasi sobrang support ang ginagawa niya sa akin. Sobrang alagang ginagawa niya hanggang ngayon. Kasi hanggang ngayon po, hindi ko makontrol yung feelings ko. Madali akong mag-change ng emotion. Halimbawa, masaya ako ngayon. In a split second, magiging masungit ako o kaya malungkot ako. Kaya ganun ako. Kaya kapag tumahimik na ako, tinatanong ako ni Kevin, kamusta? Anong iniisip mo? Anong nararamdaman mo? Kasi palagi niya akong gustong maging masaya. Ayaw niya na nagiging malungkot ako or umiiyak ako. Tutulo pa lang po ang luha ko. Papahirin niya na ayaw niyang nakikitang umiiyak ako. Ganun siya. Kasi sabi niya, nung minsan narinig niya, sinabi ko sa doktor ko, na kapag masama ang loob ko, at pag umiiyak ako, kumikirot yung bukol ko sa dibdib ko.
Yun ang sabi ko sa oncologist ko. Kaya ayaw na ayaw niya nang iiyak ako. Ayaw niyang masama ang loob ko. Kaya pabebe ko. Joke lang. Madalas po, sinusunod niya ako. Kaya nagpapasalamat po ako sa Diyos na Jehovah. Kasi yung asawa ko po, sobra pong pang-unawa yung ibinibigay niya sa akin. Kaya po, ngayong hindi ako nagkikimo, bumabawi po ako sa kanya. Pinagsisilbihan ko po siya sa abot ng aking makakaya. Siyempre po, meron po tayong mga kahinaan. Kaya, sinisikap ko po na gantihan siya dun sa mga mabubuting ipinapakita niya sa akin. Alam niyo po, nung nagkikimo po ako, yung iba nagdadayariya ako, constipated ako. Pero never akong uminom ng mga laxatives o kaya yung mga prune juice. Hindi ako umiinom nun. Alam niyo kung ano yung ginagawa ko? Ito ano to asin. Bath, salt soak, calm your body and mind. Alam nyo, regalo po ito sa akin ng 6 beautiful sisters sa Chicago na naging friend ko po sa Facebook. Never ko pa po silang na-meet. Pero last year po nung nalaman nila na may cancer ako, may breast cancer ako, nag-send po sila sa akin ng maraming mga bagay na nakatulong po sa akin. Nagkaroon po ako ng idea na mga natural stuff na gagamitin ko na gamit ng isang cancer patient. Nagpapasalamat po ako sa kanila. Sila po si Annabelle, Mia, Wilma, Verdina, Jane, at Lani. Sila po yung mga beautiful sisters na nakabase sa Chicago, Illinois. Mga Jehovah's Witness din po sila. Thank you, beautiful sisters. Salamat talaga sa mga regalo nyo. Bahala na ang Diyos na Jehovah ang gumanti sa inyo. Pero malay ninyo balang araw makaganti rin ako sa inyo. Alam nyo, ang nagagawa nito sa akin, itong salt na to, binababad ko siya, nilalagay ko siya sa warm water. Kasi meron akong spa na basin. Maliit lang naman siya. Doon binababad ko yung paa ko. Tapos, yung tubig na mainit, na kaya kong tiisin. Nakababad yung paa ko doon. Yun nga yung may salt. Tapos, ang sarap ng pakiramdam. Siguro, hanggang 5 to 10 minutes nakababad yung paa ko doon. Tapos, pagkatapos kong ibabad, pinapamasahe ko kay Kevin yung mga gilid ng paa ko. Pinapamasahe ko sa kanya yung mga gilid lang. Alam nyo kung anong benefits? Kinabukasan, madudumi ako. Tapos, ang sarap ng tulog ko. Kaya hindi ko kailangang uminom ng mga sleeping pills. Kasi nga, sa dami po ng mga iniinom kong gamot, ayoko na pong dagdagan. Sabi nga po ng mga doktor ko, lahat daw po ng mga gamot na kailangan kong inumin, dapat iniinom ko siya sa umaga. Hello! Hindi ko alam kung paano ko i-divide yung oras pag umaga. Sa dami ng iniinom kong gamot, hindi ko alam kung alin ang uunahin ko sa kanila. Kaya ayoko na pong dagdagan. Kung ano po yung mga hiniinom kong gamot, ayoko na siyang dagdagan. Kaya, nagre-research po ako ng mga natural ways para po ma-overcome ko yung constipation ko at saka yung hindi nga po ako makatulog, ayokong uminom ng sleeping pills. Tapos nung nagkikimo po ako, ang nararamdaman ko po yung madali po akong magkapasa. Ayun nga po, madali akong magkapasa kaya nag-iingat po ako sa pagkilos. Sinulat ko sa papel, baka makalimutan ko. Tapos nung nagkikimo po ako, yung iba sa akin, para akong masusuka. Yung iba nagsusuka daw sila pero ako hindi ako nagsuka. Never akong nagsuka. Para lang po akong masusuka. Lalo na po kapag nakita ko yung dati kong crush. Na hindi naman nagka-crush sa akin. Yak, nakakasuka. Joke lang. Nagpapatawa lang po ako. Kasi alam nyo po, joker po ako. Dito po sa bansang ito, hindi po ako makapag-joke kasi English eh. Kaya dadaanin ko na lang po sa vlog ko, sa video. Magjo-joke po ako. Tapos nung nagkikimo po ako, palagi po ako
panaginip ng mga masasama. Nakakatakot. Alam niyo po yung mga napapanaginipan ko, yung mga mahal kong sa buhay na namatay na. Parang Walking Dead. Nakakatakot. Tapos nung nagkikimo po ako, palagi akong nininervyos. Hindi ko alam kung bakit. Ayokong wala si Kevin sa tabi ko. Nanlalamig yung kamay at saka yung paa ko. Kaya ang hirap ng nagkikimo. Kaya nga po nung after kung magkimo, na-realize ko na sobrang adjustment yung ginagawa ng asawa ko sa akin. Kaya nagpapasalamat po ako sa Diyos na Yehova sa binigay niya sa aking asawa. Kasi siya na nga nag-finance sa akin. Tapos emotional pa, lahat ng paraan po ginagawa niya. Wag lang po akong maging malungkot, wag lang po akong umiyak, kasi ayaw niya daw po mawala ako sa buhay niya. Sabi niya nga po kahit daw po maubos yung pera niya, basta mabuhay lang po ako. Kaya sabi ko, ganun ha, sige ubusin na natin yung pera mo. Joke lang. Tapos nung nagkikimo po ako, every 2 weeks kailangan ko pong pumunta ng medical laboratory kasi kailangan ko pong magpa-CBC, magpakuha ng complete blood test. Kasi gusto pong i-monitor ng oncologist ko kung baka mamaya bumababa na yung red blood cell ko o kaya yung white blood cell ko. Kasi yung iba, nasasalinan po sila ng dugo kasi nga po bumababa yung red blood cell nila. Ako, hindi ko po naranasan yon kasi sabi ko nga po sa inyo, tinitiis ko po, kumakain po ako palagi ng mga vegetable. Lagi po yun yung kinakain ko, yung mga avocado, green leafy vegetable, kamote, saging. Yan po yung lagi kong kinakain. Tapos nung nagkikimo po ako, iniiwasan kong kumain ng mga maaasim. Kaya na-miss ko pong kumain ng mga cherry, strawberry, blueberry, raspberry. Kasi nga po, yung mga maaasim na yan po yung lalong makakapagpababa ng red blood cell natin. Kaya iniwasan ko po yun. Kaya nung after ko pong matapos ko yung chemo ko, yun, binalik ko na po siya. Kumakain na po ako niyan ngayon. Yung mga yan. Tapos po nung nagkikimo po ako, yun nga po, tusok dito, tusok doon, dahil nga po dun sa mga laboratory. Every 2 weeks kailangan kong magpakuha ng lab test. Kaya napansin ko po dun sa asawa ko, sobrang nga pong pag-aalaga yung ginagawa niya. Hanggang ngayon po, kasi kanina nga po habang nagta-travel kami, wala po ako ngayon sa bahay namin. Sinamahan ko po yung aking asawa. Nasa Charleston, South Carolina po kami ngayon. Malapit na pong matapos yung buwan. Ang bilis ng araw. Kaya sana po, kung i-suggest ng oncologist ko na mag-chemo ako, magkikimo ulit ako, sana makayanan ko yung mga side effect niya. Kasi napansin ko po, meron naman pong magandang epekto sa akin yung chemo Alam nyo yung lab ko, napansin ko, siya, natuyo, sobra, parang lumiit siya. Ngayon nga parang feeling ko parang siya, bumabalik siya sa dati. Kaya pag sinuggest po ng doktor ko na magkikimo ako, titiisin ko yung mga side effect. Sana makayanan ko yung mga side effect. At saka next time pag magkikimo ako, sana nandito yung ate ko. Para may kasama ko. O sige guys, salamat sa panonood nyo sa channel ko. Sana huwag kayong magsawa. At saka sana mag-comment kayo. Ano yung mga naranasan yung mga side effects? Ano yung ginawa ninyo? Baka sakali meron akong maitulong sa akin yun. Salamat sa panonood nyo sa channel ko. Sana huwag kayong magsawa. Sana kung gusto nyo mag-like kayo or kaya mag-subscribe kayo sa channel ko. Salamat guys sa panonood. Good health sa ating lahat. Bye!